Magandang gabi po sa inyong lahat at lalo na sa ating Panginoon. Sino pong nakaalala nung last na tumayo ako dito, yung mensahe ay pinamagatan nating Don't Fear Evangelism. Nabanggit natin doon, unang-una, may nakaalala ba? Light conquer darkness. Yes, amen. Don't fear evangelism because light conquers darkness. And then, Light is conquer death. life conquers death. Love conquer all. And then, don't fear evangelism because love conquers all. Amen. Thank you, Kuya. Sa gabi ito, ang ituturo natin ng Lord sa atin, ay tungkol naman po sa confident witnesses. Yeah. Nung narinig natin ng mensahe ng nakaraan, yung Don't Fear Evangelism, mayroon pa ba sa atin yung medyo takot sa evangelism? O mayroon ng medyo pinalakas ng loob ng Holy Spirit? Mayroon ba? Mayroon ba nagbago sa atin? Wala. Amen. So, ang binasa kanina ng ating kapatid, yung sa Acts 4:1-22, ito po yung tagpo na si Peter and John, alam natin yan, ang kwento kanina, na sila ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. So, halimbawa lang, naalala niyo ba yung theme song ng, Electrolux? Alam niyo ba yun? I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Yun. Nung medyo ako ay nagkaisip na, kasi nung bumili yung aking magulang ng vacuum cleaner na napakamahal, no? Many times na napakamahal sa regular na vacuum cleaner. Nung ako ay nagkaisip na, nung ako ay high school na, ako ay nagkaroon ng ideya na parang namangha ako sa mga salesman na ito ng Electrolux. Kasi po, nakikita mo siya po, nakaputi, nakakorbata, nakasapatos, tapos akay-akay yung kanilang produkto. Pero hindi sila nahihiya. Hindi po ba? That's how confident yung mga Electrolux na salesman sa kanilang produkto. Halimbawa naman, sa panahon natin ngayon, mayroong kayong narinig na mahinang katok sa ating mga pintuan. At pagbukas po natin, ay nakita natin yung isang mahiyain at takot na salesman. At sabi niya sa atin, nais niyo po bang bumili ng vacuum cleaner? Baka po kasi kailangan nyo. Yan. Tapos nung nagpresenta siya ng kanyang produkto, yung vacuum cleaner, parang siya mismo parang ayaw gumamit ng vacuum cleaner. Di po ba? Siguro tayo po ay ayaw nating bumili sa kanya. Unless na tayo ay awang-awa siguro sa salesman. Alam niyo po, while there are many differences between salesmanship at yung evangelism, most notably, yung evangelism ay would depend sa kapangyarihan ng banal na espiritu at ng gospel. Pero meron namang magkahalintulad. Ang obvious na pagkahalintulad, pag nais natin mag-communicate effectively, dapat maging confident tayo sa ating subject. Amen ba tayo doon? Ang best salesman ay confident siya na ang kanyang produkto ay talagang kailangan talaga ni Mrs. o ni Mr. Ang mainam naman na evangelist ay confident siya na Jesus Christ is the only way to salvation. At ang lahat ng tao ay desperately needs Jesus Christ para sila ay maligtas, or else they will perish. Sa kwento sa Acts 4:1-22,
ang ating Panginoon ay inutusan si Peter and John na to heal yung yung lumpo na siya ay in his 40s. Siya ay lumpo from birth. Yon. At ang isang nakakainam na tanawin nung siya ay gumaling na ang taong ito ay naglalakad, siguro tumatalon-talon at nagpupuri sa ating Panginoon. At ang event na ito ay nag-draw ng crowd. Kung ano pa nangyayari sa taong ito? Bakit ito nagpupuri sa Panginoon? So maraming tao na pumaligid sa kanya. At ginamit to ni Peter and John yung yung event na to para po ipahayag po yung yung tungkol sa ating Panginoong Hesus. Sila po ay nag-share na at that time na sinishare nila na si Jesus Christ ay nabuhay. Yan. Pagkatapos po dumating po yung yung high priest, yung captain of the temple guard at saka yung Sadducees. Yung grupo po na to sabi to sa Acts 4:1, sabi doon, as they were speaking to the people, dumating itong mga taong ito, at pinahinto sila sa pagwawali nila kung saan man sila naroroon. At pagkatapos ay kinulong sila overnight. Pinahinto na sila, tapos kinulong sila overnight. Kasi po, nagpro-proclaim si Peter and John ng resurrection of the dead. Yun ang kay sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung Sadducees, mga Sadducees po ay hindi po sila naniniwala sa resurrection. Kaya po siguro sila nagagalit. Of course, mayroong pang high priest at saka captain of the temple guards yung kasama. At kinumagahan nga, ayon sa nasa natin kanina, ay dinala po sila sa harapan ng Jewish Sanhedrin. At ang si Peter and John, they are now on trial sa harapan ng Jewish Sanhedrin. At kasama-sama nila po yung lumpong pinagaling nila. Pero si Peter quickly tinurn over, na-turn around niya yung event. Instead po na yung sila po yung on trial, sinasabi po ni Peter na yung mga Sanhedrin talaga yung on trial. Kasi po, sabi na si Peter, he point out na isa bang krimen ang gumawa ng mabuti. Isa bang krimen ang magpagaling ng isang lumpo. At sinabi niya rin hindi lang po niya pinpoint out na yung paggawa ng buti ay hindi isang krimen, pero sinabi niya rin sa mga taga-Sanhedrin, mga Sanhedrin, na sila po ang nag-crucified sa ating Panginoon, whom God raised from the dead. At ito na nga po, ang yung siguro yung mga Sanhedrin, dahil si Pedro ay naakusahan sila, ay siguro nagagalit na. Kasi hindi na nga sila sumusunod sa mga Sanhedrin, inaakusahan pa sila na crucify si Jesus Christ, whom God raised from the dead. Yan. At over and above, sinabi pa ni Peter sa Acts 4:12, there is salvation in no one else, for there is no other name above under heaven that has been given among men by which we must be saved. So pinapako na lang ating Panginoon. Sabi ni Peter, ang accusation niya, ang pinapakot nila yung taong dapat magliligtas sa kanila. At sa atin din ngayon. Alam niyo po, yung members ng Sanhedrin, according sa kwento na binasa natin kanina, ay na-amaze sila sa confidence ni Peter at John. Na hindi naman sila edukado, Pero po, nung nakita nila po na na-heal ang taong lumpo from birth, na ito ay proof of na mayroong miracles na nangyari, ay nag-usap-usap sila. Sabi niya, mayroong silang proof na totoo yung mga sinasabi nila.
Kaya po sinabi sa pag-uusap sa usap nila, sabi ito mga Sanhedrin, sige sabihin na rin natin sa kanila, huwag na silang magpahayag tungkol sa Jesus na yan. Yan. Pero masabi ni Peter and John po, ang sagot ni Peter and John, they replied, they must obey God rather than man because they could not stop speaking of what they had seen and heard. After sa further warnings na to, na sinabi ni Peter and John, pinakawalan na rin sila. Kasi po, napupuri na po yung mga tao at ayaw na po ng Sanhedrin na magkaroon pa ng gulo. So, pinakawalan na sa si Peter and John. While Peter and John, was commanded by the Sanhedrin na to stop speaking about Jesus Christ, tayo pong mga Kristiyano, kailangan pang i-remind to start speaking about our Lord Jesus Christ. Marami po sa tinatawag natin ngayon na modern Christians, ang tingin po nila sa Great Commission ay para siyang isang great suggestion. Na ito po ay para lang po sa iilan. Parang lang po sa ilang Kristiyano. Para lang po ito sa mga nagme-missionary. At ito ay hindi para sa lahat ng Kristiyano. Pero, ang utos na ito ay para sa lahat ng Kristiyano. Amen ba tayo doon? Amen. Yan. Kaya nga po, ang hangarin natin dapat na mga Kristiyano, tayong tinatawag natin na modern Christians, ay katulad ng sinasabi ni Peter at John. At sabi nila, I cannot stop speaking of what I have seen and heard. Kung tayo po ay isang Kristiyanong mahiyain, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon at humingi ng boldness. Sabi natin, boldness. Humingi tayo ng boldness para makapag-speak out tayo para sa ating Panginoong Hesus. Dapat tayo ay magiging confident witnesses. Amen pa tayo doon? Yan po ang dapat isang pinakahangarin, isa sa mga hangarin ng isang Kristiyano, magiging confident witness siya. Pero ano po pa ito ang mga karakteristik ng isang confident witness? Unang-una po, ang isang confident witness ay he must be filled with the Holy Spirit. I-picture out natin correctly ang nangyari doon kay Peter and John. No? Para maintindihan natin kung paano nagkaroon ng intimidation, kung paano kalalim ang intimidation sa kanila. Yung Sanhedrin po, kung saan po sila nakatayo sa harapan, ay ito po yung parang sa itong council ng elders, 70 elders sa Israel. Sa atin ngayon, atin ngayon siguro sa bansang Pilipinas, ito ay parang yung Supreme Court at ito po yung parang Congress rolled into one. Kasi po yung Sanhedrin po, mayroon silang religious authority at civil authority. So, pinagpala yung taong ito, sila nang gumagawa ng batas, sila pa nagpapatupad ng batas, at sila pa nagpapahuli. So, they are very powerful. At saka yung high priest po, para nasa ating information, siya po ang pinaka most powerful man sa city ng Israel. Na yung nagsumbong, At yung captain of the temple guard, siya po yung second sa high priest. Ibig sabihin, kung ang sa modern society, ang sa pinaka most powerful sa isang city ay yung mayor. At yung second most powerful ay yung vice mayor. Parang ganun yung high priest at saka yung captain of the temple guard. Of course, yung Sadducees pa din nakasama nila. So makikita natin na they are sa harapan ng isang naka-intimidating na konseho.
At over and above ang grupong ito, ang konseho na to ay isa po sa mga pinaka main force na nagpa-crucify sa ating Panginoon weeks before. Although na hindi naman tinet si Peter andyan na ipapako, of course, no? Kung ito po ang mga taong nasa harapan natin at inaakusahan tayo, medyo nangangamba-ngamba na tayo siguro. So, na-picture out natin correctly yung kalagayan ni Peter at John at the time. The fact na si Peter at John ay pina-aresto ay umpisa na yun ang kanilang intimidation. Yun. So, may mga consequences pag yung pagiging Kristiyano natin, like Peter and John. And also now, we have also to remember si Peter, weeks before na ng event na to, para po siya maka-avoid ng possible arrest, dininay na si Jesus Christ 3 times. At naalala ba natin kung kanino na dininay yun? Kanino po? Dininay niya ito, sa mababasa natin sa Luke 56-62, dininay niya ang ating Panginoon sa isang servant girl. Alam niyo po, para kay Peter, napaka-degrading po ito. Dahil po, alam natin sa Middle East, yung tinitreat nila yung mga babae nila parang second-class citizens. Hindi lang po parang second-class citizens yung mga babae nila, pero dininay ito sa isang servant, at hindi lang servant, kundi isang paslit na servant na babae. Ngayon, nandito ngayon si Peter sa harapan ng Sanhedrin na pinaproclaim po na si Jesus Christ was raised from the dead. At ang si Jesus Christ na ay na kanilang pinapako, na si Jesus Christ with the same name na hinil yung lumpo. Ano po ang nangyari kay Pedro? He was filled with the Holy Spirit. Sabi doon sa Acts 4:8, sabi doon, then Peter, filled with the Holy Spirit, said unto them. Tayo po ba? Sa ngayon, nakaupo kayo dyan. Nag-aawitan tayo kanina. Tayo ba ay filled with the Holy Spirit? Sige po, itignan natin po kung paano po magiging filled with the Holy Spirit. Ang ibang tao po, mas daring ka sa iba. Ibig sabihin, mayroon silang natural boldness. Mayroon silang natural inclination na magiging bold, na magsalita against sa authority. Pero po ang pinag-usapan natin dito, hindi ang natural inclination natin, kundi yung supernatural power ng Banal na Espiritu. Kung nais natin magiging katulad ni Peter and John, sa kanilang boldness, we must be filled with the Holy Spirit. Si Peter and John po, I'm sorry, yung mga disciples nung nabubuhay pang ating Panginoon, sila na po ay sinabihan na in advance ng ating Panginoon na kayo po ay dadalhin sa harapan ng rulers. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi by the time na nasa harapan na kayo ng mga rulers na to, ang Holy Spirit ang magsasabi kung anong dapat yung sabihin. Sabi sa Luke 12, 11-22, sabi doon, and when they bring you before the synagogues and in the rulers and the authorities, do not be anxious of how you should defend yourselves or what you should say. For the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. Alam niyo po, isang confession ng parana. I confess to you, sa itong sasabihin ko. Nung una po, sa evangelism, mayroon po akong mga piniprepare na kung anong sasabihin para po mas maintindihan. Masyado akong dun sa
technicalities. Masyado ako adhere sa technicalities na dapat na ganito mangyari. Dapat ganito yung gagawin ko. Pero later on, I realized it's not the way. Technicalities, maganda yon kung alam natin yan. But I don't have to be technical. We don't have to be technical. We should study the word first. And then kaya po, ngayon, hindi ko na po inisip po kung ano po sasabihin ko sa evangelism. Hindi po dahil sa experience, kundi po, dahil po, nagde-depend na lang ako sa sasabihin sa akin ng Holy Spirit. Amen po ba tayo doon? Kaya po, wag na tayo masyadong technical. Kaya po sa evangelism, wag na tayo, hindi ako marunong, Brad. Hindi po yun totoo. Kasi po, the Holy Spirit will teach us what to say. Amen pa tayo doon? Amen. Si Pedro, nag-witness before the Sanhedrin, hindi po dahil sa natural niya na galing, hindi sa kanyang talino, hindi din sa kanyang paggaling sa salita, sa pananal kanyang salita. At alam naman natin na wala siyang pinag-aralan, baba na pinag-aralan niya. But it was due to the infilling of the Holy Spirit. Ano bang ibig sabihin natin ng being filled with the Holy Spirit? Unang-una po, a Spirit-filled witnesses is controlled by God's Spirit. Spirit-filled witnesses are controlled by God's Spirit. Sa day of the Pentecost, sino nakaalala ng kwento? Saan ba natin makikita 'yon? Acts 2. Buong chapter 2, di ba? Sa Acts 2, verse 4, sabi doon, and when they are filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance. So nagkakaroon ng Spirit-filled yung mga tao doon sa Pentecost. At ngayon, nakikita natin, nabasa natin kanina, nabanggit natin na si Pedro ay filled with the Holy Spirit. Yan. At pagkatapos ng event na to, nung trial ni Peter and John, ang nangyari po, si Peter and John po ay umalis na, pumunta sa kanilang mga kasama, nag-prayer meeting, and then after the prayer meeting, nagkaroon uli ng infilling of the Holy Spirit. Sabi doon sa Acts 4:31, and when they had prayed, and the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. Makikita po natin sa tatlong beses nito sa event na to, sa nabasa natin, na nangyari po ang Spirit-filled sila. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ito ay isang experience na nauulit-ulit. Amen ba tayo doon? Amen. So, nauulit-ulit. Kaya nga po may mga metaphor na sinasabi na walk by the Spirit. Sinasabi sa Galatians 5:16. Ito ibig sabihin, ang walking by the Spirit ay isang experience na nauulit-ulit. Nauulit-ulit siya. At tinanong ko po kahapon sa aming Bible study kung ano po yung pinaka-main ministry ng Holy Spirit. Wala nakasagot. Marami silang nabanggit pero hindi nasagot ang pinaka-main ministry. Sino po ba nakakaalam ng main ministry ng Holy Spirit? Ano sabi sa John 16:14? He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you. Anong ministry ng Holy Spirit? Is to glorify Jesus Christ. Amen po ba? So, ang Spirit-filled person, ang kanyang mindset is to glorify our Lord Jesus Christ. Amen ba tayo doon?
Kung sometimes, ang mindset natin is to glorify yung mahal natin sa buhay rather than our God, then medyo mag-isip-isip na tayo. Kung halimbawa, natatakot ako sa aking mahal, baka malilate ako sa pag-uwi. Sa ang nanay ko, ano bang sasabihin sa akin? Galing ako sa church. Di po ba? Kung nauuna pa po ang ating mga trabaho kaysa ating Panginoon, then ang ibig sabihin na, ang inuuna natin, ang sarili natin, not Jesus Christ. So, in order to be filled with the Holy Spirit, ang mindset natin ay we should glorify Jesus Christ every second of our life. Amen ba tayo doon? Saan na ba ako? Sensya na po, nawala na po ako. Acts 4:21. So, ang pangalawa po, ano pa po, ang ibig sabihin na tayo ay spirit-filled? Ibig sabihin sa kay Peter at John kanina, sabi nila, they must obey God rather than man. Kahit po ito ay, ibig sabihin nito, kahit ito ay ma-persecute po tayo. Katulad po ni Peter and John, na-persecute po sila ng mga Sanhedrin. Marami po mga Kristiyano po na hindi nila alam first hand kung paano po mape-persecute. Ang lang po yung thought lang na pag tayo ay naging faithful sa ating Panginoon at pagsabihan tayo ng ating mga kaibigan, na mga mahal natin sa buhay, na tayo ay nagiging weird sa ating panampalataya, is enough na ang isang Kristiyano ay maduwag. Mayroon kaming kasama sa Bible study. Anyway, hindi ko na naman siya kilala. Hindi siya. Minsan, ilang beses na napunta dito, 3 times, 4 times. Pero most of the view, hindi na siya kilala. Sabi niya, Kuya, kasi nung umattend ako ng Bible study, umpisa na akong nakantsawan. Kaya nga po, ayaw ko nang umattend ng service kasi po mas lalo baka lalo akong kakantsawan. Tayo po ay nahihiya pag sinasabi tayo na tayo ay isang born again Christian? Tayo ba ay nag-aalangan na sabihin natin sa ating sa mga sa buhay na ay ako ay naging isang Kristiyano na? Nag-aalangan ba tayo? Alam natin, hindi natin alam kung ano po ang experience ni Peter and John kasi wala tayo doon. Wala tayong katiyakan kung ano po ang naramdaman nila. Nung dineclare nila sa Sanhedrin at nagtuturo sila sa mga tao na ang resurrection ng ating Panginoon. Siguro po, si Peter and John, kung nais nilang is-save ang kanilang mga sarili, katulad din ng pag-save ng ating mga sarili ngayon, tayo mga modern Christians, para may mukha tayong iharap sa ating mga kaibigan. Siguro to po, sabihin ni Peter and John, Sir, sorry hindi na kami magde-declare na si Jesus Christ ay nabuhay. Sorry, wag na nating ulitin yon. Pasensya na po. Next time po, hindi na kami makikita dito. Mayroon ba tayong mindset na ganon? O katiting na mindset, kahit 0.001%? Usisahin po natin ang ating mga sarili. Pero sabi ni Pedro, sa Acts 4:29, sabi dito, and now, Lord,
sabi doon, mali yata yung ano ko. Okay, Acts 4:19. Whether it is right in the sight of God to give heed to you rather than God, you be the judge, for we cannot stop speaking about we have seen and heard. At sa verse pagkatapos ng tagpong ito, ano po ang ginawa nila na very bold na si Peter at John? Umattend sila ng prayer meeting at anong hiningi nila? Greater boldness. Sabi doon sa Acts 4:29, and now Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness. Ang hiningi nila is mas greater boldness. Ibig sabihin nito, mas malaking threat sa kanilang mga buhay. Can we say the same thing sa ating mga prayer items? Ano ba tayo doon? O pag may pumasok na matawa, ang lahat ng nakakurbata ay ituturo niyo. Ako ay attendee lang. Ako ay attendee lang. We have to double check ourselves, mga kapatid. Sa aming kumpanya, ako na lang po ang nag-iisang Kristiyano doon. Lagi-lagi akong nasasabihan na it's about yung parang kung ano yung mabuti sa Islam. Kung nag-share sila. At hindi ko po sinasabi sa kanila, nire-respeto kung inyong mga belief. Although nire-respeto ko sila. Kung sabihin ko yun sa kanila, matatapos na po ang aming usapan. Pero hindi ayaw ko matapos ang aming usapan. Kasi pag sinabi ko sa'yo na yun, nirespeto ko yung belief nyo, I will not glorify my Lord. Ibig sabihin lang noon, pinili ko lang to keep my mouth shut in a professional way. Pero hindi ko pinili yun. At hindi ko pipiliin yun. Amen ba tayo doon? We have to explain kung ano yung faith natin. Kung anong pinanindigan natin. Hindi man nila naintindihan yon, hindi na natin trabaho yon. Trabaho na ng Holy Spirit yun. There are mga misconceptions regarding doon sa persecution ng ating faith. Ang first na persecution, lalo-lalo na sa mga bago na Kristiyano, misconception, lalong-lalo na po dun sa mga bago na Kristiyano, ang iniisip nila na pag sila naging Kristiyano na, our Lord Jesus Christ will protect them from persecution. Kaya po, may mga binibias kami noon, sabi niya sa akin, sa Lichelle, yung restaurant, revolving restaurant, sabi niya, Kuya, kung saan ako nagba-Bible study, kung saan ako nag-Kristiyano na, nangyari pa sa akin ang mga to. Hindi lang ako kinukutya, marami pang mga trahedya nangyari sa aking buhay. Ang tanong sa akin, mga common na tanong, bakit hindi ako protektahan ng aking Panginoon? Nagkamali ba ako sa pagpili ng aking desisyon? Hindi ko po alam kung saan nanggaling yung idea na the Lord will protect us from persecution. Pero po yung Bible has promised us na we will be persecuted. Sabi sa Timothy, 2 Timothy 3:12, indeed, all who desire to live godly in Jesus will be persecuted. Ang keyword doon ay in Christ or in Jesus. Kasi po, tayo nape-persecute dahil sa ating Panginoon. Ang ibang religion po, nape-persecute din sila, mga Muslims, Hindus, pag napupunta sila sa mga ibang lugar, nape-persecute sila. Pero po, ang persecution po nila in general is mas kokonti lang. Lahat po, in general po, mas malaki pong percentage ang mga Kristiyano na pinipersecute. Nakikita natin ngayon yun sa Syria at saka sa Iraq, kung ano ginagawa ng ISIS. So, asahan niyo po
if you are in Christ, kayo po ay ipipersecute. Ready ba tayong i-persecute? Amen ba tayo doon? Amen. Amen. Yeah. Ang isang second misconception na tungkol sa persecution, na lahat ng persecution po ay nanggagaling sa labas ng church. Hindi po totoo yun. Buksan natin yung ating mga mata. No? Kasi po, dito po sa example natin, Peter and John was persecuted by the church. Yung establishment, yung religious establishment. Ang ating Panginoon ay was crucified by the religious establishment. Kahit tayo mga Kristiyano, no, ang lahat ng mga faithful na Christians, no, will be persecuted kahit ng kanila mga kapatid. Nag-gets ba natin yun? Ha? Pero po, of course, pag nangyari yon, hindi naman tayo sumasama ang loob natin sa kanila, but we have to pray for them. Kaya nga po ito, napakaganda, no? Kung pinipersecute, iniisip ko lang, sabi ng mother ko, accept mo lang yon, tawag sa akin toto, accept mo lang yan to, accept mo na lang yan. Kasi po, ganun talaga. Pag-pray mo na lang sila. Ganun talaga yon. Sabi ko nga tama sa siguro, ganun talaga ang buhay Kristiyano. Kahit po ang mga kapatid natin na hindi naintindihan ang ating mga desisyon, kung tayo ay nagiging faithful, sila po, ang tingin na lang natin sa atin ay, kontrapelo, killjoy. A spirit-filled person, a spirit-filled witness, is bold enough to obey God rather than the religious establishment. Hindi ko sinasabi, buti na lang yung pastor natin, mga elder natin, ay sumusunod sa ating Diyos. Hindi po ba? Amen ba tayo doon? Amen. Kaya po, hindi natin kailangan magkasabalutan. No? Hindi na natin kailangan mag-strike. Hindi po katulad po nangyari kay Peter and John. Ang religious establishment na nangunguna sa kanila, sila po ang nagpe-persecute sa kanila dahil po hindi sila naintindihan. Maari po, when it comes times, pag tayo tumagal na dito sa iglesia, tumagal na tayong Kristiyano, naging malalim na tayo, naging kasama natin sa ating si Jesus Christ, lagi sa ating pag-iisa, maaring mangyari na sa atin ito ang nangyari kay Peter and John within the church. Kaya po hindi na kayo magtaka. And of course, ang sabi natin kanina, ang gagawin natin ay mag-pray. Pangalawa po ano pa ba ang katangian ng confident witness? Confident witnesses spend much time with Jesus. If you spend much time with Jesus, you learn from Jesus. Amen ba? Ang council po ang konseyo na to na yung konseyo ng Sanhedrin plus pa yung high priest, yung Sadducees at saka yung captain of the temple guards, they are amazed sa boldness ni Peter at John. Na sila po ay uneducated, sabi doon sa Acts 4:13. Sabi doon now when they saw the boldness of Peter and John, they perceived that they were uneducated, common men, ibig sabihin ng common men, untrained. Ganon. They were astonished and they recognized that they had been with Jesus. So na-amaze sila sa boldness ng dalawang kapatid natin na to. Ang council they were reminded sa boldness ng ating Panginoon nung nandito pa siya sa lupa, nung nakita na ito si Peter and John. Na ang ating Panginoon din ay hindi rin siya nag-aral sa mga rabbinical schools. Sa atin ngayon, mayroon pa tayong school of workers, mayroon sa bansang Pilipinas, at sa mga ibang bansa, mga Kristiyano nag-aaral pa ng pastorate, di po ba? Isa pong napakainam na compliment
para sa isang Kristiyano, no, na they recognize us, na nare-recognize tayo nila because we have been with Jesus. Ibig sabihin, ang tingin na nila sa atin ay maka-Diyos, maka-Kristo. Isang malaking compliment yan. Sino pa po sa atin dito ang nagkaroon ng compliment sa mahal natin sa buhay na I am proud of my father, I am proud of my son, I am proud of my brother, I am proud of my sister dahil siya po ay maka-Diyos. Mayroon ba tayo na naging compliment sa atin na ganon? Meron na ba? Meron na ba? Walang sumasagot. Mayroon na ba? Isa pong, if we have spent more time with Jesus, magkakaroon tayo ng compliment na yon. Naniwala ba tayo doon? Sino po sa atin dito ang maging katulad ng ating Panginoong Hesus? Sino po? Sino po ang ayaw maging katulad ng ating Panginoong Hesus? Oh, ba't ang wala? Sino po gusto maging katulad ng ating Panginoong Hesus? Ayun. Parang parang naalala ko yung na may tinuturuan ako dati. May nagturo ako ng ilang. Pag tinatanong ko yung klase, hindi ko alam kung may natutunan sila sa akin o wala kasi tahimik. May natutunan ba tayo? Amen. Yan. Alam mo po mayroong sa mga misconception tayo mga Kristiyano tungkol sa Christ-like. Meron akong nabasa, hindi ko na maalala kung saan ko nabasa yon. Pero isang magazine ko siya nabasa. Biglang pumasok lang sa isip ko, isang article na mayroong isang elder at sa kanyang wife ay lumapit sila sa kanilang pastor. At sabi nila sa kanilang pastor ay, Pastor, kailangan na yata mag-resign ka sa inyong office. Sabi ng pastor, bakit naman? Sabi niya, kasi mas kamukha mo si Paul kaysa kay Jesus. Mas lalo naguluhan yung pastor. Sabi ng pastor, anong ibig niyong sabihin? Sabi niya, kasi si Paul, confrontational. Si Jesus ay loving and kind. Sa ating example siguro, kung idagdag ko lang, ang sasabi ng elder na to, as mas kamukha niya si Peter, kinonfront yung Sanhedrin. Sa Matthew 23, sa buong chapter na yon, si Jesus kinonfront yun yung mga scribes at Pharisees. Ang tawag sa kanila, ni Jesus ay hypocrites. Whitewashed walls. Brood vipers. At sa Luke 11:37 to 52, si Jesus, ang event na to ay inimbita siya ng isang Pariseyo sa isang dinner. Alam niyo po, mga Hudyo, pag sila ay kumakain, sila po ay may mga seremony na ginagawa, naghuhugas sila ng kanilang kamay. Pero ang ating Panginoon ay binaypass niya to. At ang sabi niya sa Pariseyo, mga Pariseyo, kayo ay mga hypocrite. Diretso ka agad, wala na, pasubali. At mayroon na isang na-insulto na religious lawyer. Ang sabi niya, parang ini-insulto mo kami. Sabi niya sa lawyer na to, religious lawyer, ikaw ay hypocrite ka rin. Si Jesus, hindi siya isang polite na dinner guest. The point is, kung nais nating magiging katulad ni Jesus, we will
be bold enough to confront yung hypocrisy at saka yung false teaching. Pero hindi natin kailangan na walang pakundangan, na hindi gumagalang. Kasi kailangan natin yung fruit of the Spirit, no, na kind at saka gentle. But if you have spent much time with Jesus, you can confront itong mga hypocrites na to with boldness, no? With kindness, no? And gentleness. Naniwala ba kayo doon? Kasi tuturuan tayo ng banal na espiritu kung anong sasabihin sa atin. To be kind and to be gentle. Even, no? I-confront natin ang mga tao ito. Ano ba po ang isang characteristic ng isang confident witnesses? Ang pangatlo po, no? Ano, no? They testify of what they know for certain. Ang sabi po sa Acts 4:20, ano, sabi doon, for we cannot but speak of what we have seen and heard. Mali yata yung ano ko. Mali yung ano ang nakasulat diyan. Ang sabi dito sa Acts 4:20, the disciples could not stop speaking. Yan. The disciples could not stop speaking of what they have seen and heard. Tama ba? So, ano po yung ang nakita nila at narinig ng mga disciples? Bakit hindi sila mapigil sa pagsasalita? Nakita nila si Jesus raised from the dead. Diba? Nakita nila si Jesus nag-ascend into heaven. Amen ba tayo doon? Narinig nila si Jesus Christ nag-explain ng scriptures tungkol sa kanyang sarili, ng mga prophecy tungkol sa kanya. Sila mismo nakarinig. At nakakakita sila ng mga milagro na ginawa ng ating Panginoon. And of course, at this example natin, yung lumpong tao from birth. Nung narinig nila ito, nakita nila ito, na-experience nila ito, sasabihin natin, na-experience. Na-experience nila ito, nagiging sila ay bold for Jesus Christ. Sa aming Bible study kagabi, ang tungkol sa padaanan namin, ang tungkol sa isang witness. Halimbawa, ikaw isang witness sa isang krimen. Pag ikaw ay nagsalita na ikaw ay witness, ano sasabihin mo? Yung totoo, di po ba? Ikaw ay bold na sasabihin mo yung totoo kung ikaw ay walang takot, no? Sasabihin mo. At yung isa naman, na hindi nakakita, pero narinig na yung sinasabi, hindi niya na-experience, pag tinanong mo siya, the same din ang sasabihin niya sa real witness. Di po ba? Pero po, ang naka-witness, naka-experience sa ating Panginoon is bolder than hindi naka-experience. At nakita nila at hindi na na-experience. Kaya nga po, may nakikita tayo sa church, akala natin, no, ay masipag. Lahat ng ministry sinasalihan. Andito lahat sa lahat ng prayer meetings, lahat ng inaatinan. Tapos biglang nawala. Biglang ng Muslim. Anong nangyari? Because they have not been with Jesus. Wala silang experience with Jesus. Nakita lang nila. Kung anong nakita nila sa mga ibang Kristiyano, naggaya-gaya lang. Katulad dito, Kuya Tony, si Dina Cruz, nung tumawag sa akin minsan, Kuya Dan, mayroon isang in-endorse mo dito sa akin na sumama sa akin sa evangelism at nag-evangelize na.
natutuwa ako sa kanya. Sabi niya, bago ba to siya o matagal lang? Sabi ko, kuya, ano lang, 1 week ko pala nakilala yan at katatanggap niya lang sa balad nung nag-pray kami. Ay, sabi niya, ganun ba? Ay, natutuwa naman ako sa kanya. Nung nagkasasakyan, ang taong ito, nawala na. Hindi na makita niya, Kuya Tony. Sabi ko niya, Kuya Tony, Kuya Dan, ano ba? Mayroon ka bang number ng taong ito? Sabi ko, yun na po kuya na binigay ko sa'yo. Sabi niya, kasi hindi ko na makontak eh. Bakit? Kasi nagkasasakyan niya. Magandang sasakyan niya eh. Nawala na. Nakita po natin yung difference. Wag po tayo gaya-gaya. Amen ba tayo doon? Amen. At wag niyo rin akong gayahin si pastor o yung mga nag-preach dito. Masarili kayong gifts. No? So, ano pa ba po alam natin na na for certain alam natin tungkol sa ating Panginoon? Una-una, we know for certain that Jesus was risen from the dead. Even though yung mga Sadducees hindi sila naniniwala sa resurrection, si Pedro dineclare niya pa rin to sa mga Sadducees. Sabi doon sa Acts 4:10 hanggang 11, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ, the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead, by this name, this man stands here before you and in good health. Ang foundation po ng ating faith, ng Christian faith, ay ang resurrection ng ating Panginoon. Pag wala, hindi po nag-resurrect ang ating Panginoon, wala pong kwenta ang lahat ng ginagawa natin dito. Sabi ng 1 Corinthians 15:17. Sabi doon? Saan na ba tayo? Sabi doon, and if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. Ano pa po ang alam natin kaya sa ating Panginoon? Alam natin na si Jesus Christ, na fulfill po ang maraming prophecies sa Old Testament tungkol sa Kanya. At isang example dito yung sinasabi sa Acts 4:11. Sabi dito sa Acts 4:11, sabi dito, this Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstones. At ayan po ang fulfilled prophecy ng Psalms 11:22. So po dineclare din ito po ni Peter sa grupo ng konsehong ito. Yung Sanhedrin, kasama po yung high priest, yung Sadducees, at saka yung captain of the temple guard. Ano po ang alam natin sa ating Panginoong Hesus sa event na to na nangyari kay Peter and John? Alam natin, ang ating Panginoon Hesus, performed many miracles through the apostles. Ito po, nangyari kay Peter and John. Pinagaling po nila ang lumpo sa pangalan ni Jesus. At alam po ng mga Sanhedrin po, na mayroong miracle na nangyari. Mayroong miracle na nangyari, pero po sila ay napaka-irrational. Alam na may nangyari na miracle, pero ang implication ng miracle ay hindi nila matanggap. Ang ibig sabihin nito, kahit anong kagulat-gulat na milagro ang ipi-perform ng ating Panginoon, ay walang kwenta yon sa mga taong tumigas na ang puso sa ating Diyos. Kaya po tayo mga Kristiyano, sinasabi ko to sa BS natin lagi, although maganda yung may miracles, maganda yon, pero hindi natin sinisik na magkaroon ng miracles lagi. Sinisik natin to be with Jesus, to have a relationship with Jesus, not the miracles of Jesus. Siya po ang bahala doon kung ibigay niya to sa atin o hindi.
Amen ba tayo doon? Palakpakan natin ang ating Panginoon Jesus. At ano pa po ang alam natin tungkol sa ating Panginoon Jesus? We know for certain, no? That Jesus will save us through faith if we call upon His name. Si Peter and John, nang pinagaling po nila yung lumpo, ang lumpong ito ay naglalakad, siguro nagtatalon, at sigit sa lahat, nagbago ang kanyang buhay. Ba't alam natin nagbago ang kanyang buhay? Kasi po, siya po ay nagpupuri sa ating Diyos. Ang mga po, alam niyo po mga Kristiyano tayo, no? Katawag natin na Kristiyano. Pag tayo ay nagpupuri sa ating Diyos, nakikita po, ibig sabihin po, nagbago na tayo. Amen ba tayo doon? Kasi po, siguro, tayo noon, hindi tayo mayaya sa ganitong gawain. Mas prefer pa natin nasa balag tayo, nasa kwarto tayo, no? Nanonood ng TFC. Sabi dun sa, sa John 6:37, all the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never cast out. So, ibig sabihin, if we come to Jesus Christ, hindi lang tayo maligtas, kundi we will learn from Jesus and we will be with Him forever. Nakita natin na yung mga confident witnesses, una sabi natin, they are filled with the Holy Spirit. At pangalawa, they spent much more time with Jesus, kaya po natututo sila. At sabi natin ngayon, they testify for certain that what they know is real. No? At pupunta natin sa pang-apat. Ang mga confident witnesses po insist that Jesus is the only way to salvation. Muli po sa aming Bible study ulit kagabi, ang common na tanong ng mga bagong Kristiyano at mga unbelievers, paano naman po yung mga Muslim, mga Buddhist na mababait, na wala naman silang inaapakan. Sila po ay mababait din. No? Sabi po ng Sanhedrin, tinanong kay Peter and John, by what power or by what name did you do this? Ibig sabihin, kaninong kapangyarihan? Ba't nyo ito ginagawa ito? Kaninong authority? Lahat ba tayo may authority? Nangagaling sa ating Panginoong Hesus? Sagot ni Peter and John, by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, and whom God raised from the dead. At sinabi din doon sa Acts 4:12, and there is no salvation in no one else, for there is no name under heaven given among men by which we must be saved. Ito ay lagi-lagi kong inulit-ulit sa aming BS. Paano naman to po yung mga mabubuting tao na nakarinig kay Jesus pero hindi sumunod kay Jesus? Ang lagi kong sinasabi, kung ako ay may 1 bilyong taon na buhay at araw-araw ay gumagawa ako ng mabuti, every minute of my life mabuti ang ginagawa ko, ang tanong ko sa kanila, ay ako ba ay pupunta sa langit? Mayroon nagsasabi, siguro. Mayroon din nagsasabi na, hindi ako sigurado. Ang 1 bilyong taon na buhay ko,
theoretically of course, ay isang finite na bagay. Ibig sabihin, may katapusan. Kasi ibang 1 billion nga lang. Ang kalangitan, walang hanggang katapusan. That is eternity. Paano mo babayaran ang isang eternal na bagay sa isang finite na bagay? Ang eternal po na value na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, yun po ang ating kailangan para po tayo maligtas. Hindi po ang ating good works. Kasi po, lahat ng good works natin ay mayroong katapusan. Pero ang good works ng ating Panginoong Hesus ay walang hanggang katapusan. Magkikita-kita tayo lahat sa langit. That good works, anong good works na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus, nag-work pa rin yun doon. Dapat natin maunawaan yon. Nandito tayo ngayon sa mundo, no, na ang religious tolerance ay medyo dumadami na. Ibig sabihin ng religious tolerance, halimbawa pag sinabi ko, alam mo, ako ay naging Kristiyano na, tinanggap ko na si Jesus Christ as my Lord and Savior at ako ay magpapakabuti ng tao. Susunod na ako sa Kanya. Siguro sabihin sa'yo ng isang tao na kaibigan natin, ay ako rin. Ako ay nag-new age na. Ako ay gusto ko na rin magiging mabuting tao. Yan, mabuti sa'yo yan. At ito mabuti din sa akin. Pareho na tayong mabuting tao. That's religious tolerance. No? Pero ang ating Panginoon Jesus, He cuts off kung ano po yung mga religious tolerance niya. Sinasabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No? Sabi din sa John 14:6, at alam natin yan. At sabi sa text natin kanina sa Acts 4:12, there is no salvation in no one else. Alam niyo po, kaya po maraming galit po sa ating Panginoon, sa ating Panginoon Hesus, kasi po ang tingin nila sa ating Panginoon Hesus, napakayabang. Nung sinasabi na, I am the way, the truth, and the life. Actually, may narinig ko isang Bible study leader, narinig ko siya nagkikwento. Sabi niya, ang unang tanong niya sa mga bagong tinuturuan, sabi niya, itong ginamit niya ang John 14:6. Sabi niya, ano yung ang tingin niyo sa statement na to ni Jesus Christ? Binasa niya John 14:6. Ang sabi ng iba, marami, napakayabang ng taong ito. Sabi ni Oprah, ewan ko, sana nagbago ng kanyang pag-iisip. Maraming paraan papunta sa Diyos. All good deeds leads to God. That's religious tolerance. Ang good news po sa atin na nais po mag-share ng salita ng Diyos, magiging confident witnesses tayo. Kahit po sa atin, sino po yung pinaka-chief sinner sa atin? Dito sa kwartong ito. Nais natin maging patutuo na tayo ay makasalanan sa ating sinisiran. At walang anumang kasalanan na hindi kayang bayaran ng ating Panginoong Hesus. Mayroon kaming binibiyes noon, sabi niya, hindi ko po sigurado kung papatawarin ako ng Diyos sa ginawa ko. Sabi ko, ano ba ginawa mo? Ayaw niya ikwento. Sabi niya, nagpipray naman ko araw-araw. Kanito, nagpipray. Kay Jesus, ano sinasabi mo? Papatawarin ka. Sabi ko, hindi ka naniwala. Sabi niya, opo. But for us, as confident witnesses, we can say in absolutely, with confidence na sasabihin natin, mahal ka ng Diyos.
At pinatunayan ito dahil po sa pinapako niya ang kanyang bugtong na anak. Kung ang lumpong ito ay wala siyang way para i-heal ang kanyang sarili. Tayo rin at ang walang way para i-heal ang ating sarili, but through Jesus Christ. At ang ating sishiran about the good news ay walang ring way kundi through Jesus Christ. Example nilang natin itong lumpong ito sa atin pag-evangelize. Sa ating pong conclusion sorry po. So napag-aralan natin sa gabi nito, ang mga confident witnesses are filled with the Holy Spirit. Ang pangalawa, have spent much time with Jesus. At pangatlo, testify of what they know for certain. At pang-apat, insist that Jesus is the only way. Sa ating conclusion, nais ko pong basahin yung Ephesians 6:19-20. Ang sabi doon, ito po yung prayer ni Paul. Sabi niya, as for me, the words may be given to me in opening my mouth, boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may desire it boldly as I ought to speak. Sa kanyang prayer, 2 beses niya sinabi, hiningi sa ating Panginoon na He should be bold, magiging witness para sa ating Panginoon. Tayo po lahat dito, nais po ba natin maging ang desire na magiging confident witnesses? Amen. Amen. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Palakpakan natin yung aming Lord. Father God, maraming salamat po sa patuloy mo na pagtuturo sa amin. Father God, tunay nga po na patuloy namin nilalapit ang aming sarili sa inyo at inaamin, Lord, na kahit kami inyong mga anak na, kami po rin po ay nais pa rin po namin po magiging confident witnesses. Nais pa rin namin po matuto sa inyo. Nais pa rin namin po na ang banal na Espiritu po ang manguna sa amin. Kaya Father in Heaven, sa mga kapatid at sa inyong lingkod, Lord, patuloy po sa saliksikin ng aming mga puso. Ipakita mo po, Lord, sa amin ang totoo pong katayuan namin po, Lord, as a witness, Lord, para po sa inyong glory. Father God, nawa po matanggap po namin ang katayuan namin, Lord. Kung kami po ay mahina, upang kami po ay makapapit sa inyo po, Lord, upang makahingi po, Lord, ng katapangan, Lord, na nanggagaling lamang sa inyo. Father God, kung may mga kapatid na po na bold enough, Lord, to share your word, Lord, give us more, Lord, boldness po, Lord. Nawa po, Lord, lahat po ng aming prayer po, Lord, ay lagi namin masasabi po, Lord. Malabing namin masasabi sa aming prayer item, Lord, na kami po ay magiging confident witnesses po, Lord. Father God, nais mo po kami humayo po, Lord. Lahat kami po nandito, Lord. Kaya po, Lord, maraming salamat sa inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkabay sa amin. Maraming salamat po sa inyong anak ni Jesus Cristo, aming Panginoon, tagapagligtas, na siya po maging aming modelo po sa aming paghahayo. Father God, pinupuri ka namin po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik natin muna.
clone, dual view, standard. Hindi. Praise the Lord. Announcement po tayo. Pero bago tayo magpatuloy sa ating announcement ay inanyahan ko po yung mga gusto magpasalamat. Hindi, wala. O kung sino man, kung meron na sa inyo Wala. gusto magpasalamat sa ating Lord. Open po. Meron agad. Papasalamat na po ako kasi po next week magbabakasyon na po ako sa next Thursday. Yan, next Thursday. So, next Thursday morning na po yung flight namin. At maraming salamat po sa pinasalamatan ko ito yung mga kapatid na ginawa ko na rin po sa mga sinabi ko na rin sa mga BS namin na lagi akong natututo. Iba-iba pong ideya namin, iba-iba kung paano tayo pinalaki at kung minsan po hindi tayo nagkakaintindihan, may hindi pagkaunawan. Pero po, yun pala po ay isang grace pala yun na ganun, na hindi tayo kung minsan nagkakaintindihan. Kasi po, kung lagi tayo nagkakaintindihan, hindi tayo natututo. Yan. So, yun po, pinapasalamatan ko rin po na sa lahat po ng mga kapatid na lagi ako may natutunan. Isa po sa natutunan ko po sa isang kapatid kay Kuya Efren, nandito pa siya, na sabi niya, isip mo lagi kuya na kung sino nakakilala kay Kuya Efren, nasa Riyadh siya ngayon. Isip mo lagi kuya na lagi ka may natutunan sa mga kapatid na nakapaligid sa inyo. Kahit po kayo minsan na hindi nakakasundo. Kasi po, sabi ng mother ko, sabi niya po, sa mother ko naman sabi niya po, yun po yung grace. Yan po kaparaanan ng Diyos minsan na hindi natin nakikita. Kaya po sa inyo po, maraming salamat po. Marami akong natutunan. Meron pa po ba? Wala na. Ayun, sige, Jun. Sige po. Salamat po kami. Salamat po kami kay Lord sa isang taon na naman po na pinagkaloob po sa amin, sa mga bata na nakatapos, kumbaga, natapos na po namin isang taon na muling lahat ng aming mga tungkulin bilang mga magulang. Hindi siya, hindi. Napakabuti naman po ni Lord talaga kasi hindi po nasasayang yung pinagpaguran po namin. Kasi yung tatlo po anak ko ay may mga Niresult ko na ngayon. matatanggap po honors kanilang paghihirap. Nag-iwan ko ganyan. Yung Kuya Dan naman talagang po ako sa kanya din. Hindi po ako natutunan sa kanya sa evangelism. Kita-kita ko lang sa yun po yung pinakita natin na talaga sa natin. Tapos, pasalamat din po ako sa aming may bahay na kumpleto na po yung transfer niya sa bago niya. Sponsor na niya sa kanyang bago niya pong trabaho. So, wala po at sa bigay siya din po namin this coming April na matuloy po kasi pinag-pray po namin yung ticket. Sa akin, wala problema pero yung sa mga bata. So, yun lang po ang namin. Kausap po yung kuha namin kasi kararating lang po nung busing namin. So, hopefully, ma-open ko po sa kanila next week about the ticket. So, lubos po ako nagpapasalamat sa mga kapatid din na nandito.